Welcome to Donmar TV News Channel. I-discuss lang natin itong balita ng News 5 tungkol kay Larry Gadon. Okay? Itong komento ni Larry Gadon about sa nangyari kay Leni Robredo. Okay? Pero guys, bago ang natin i-discuss itong topic na ito, please like this video. Okay? Like this video para kakalat ito sa mga BBM supporters guys, para malaman natin ang mga galawang politiko ngayon. Okay? Please like this video. Okay. Ito yung post ng News 5. Okay? Minaliit ni senatorial candidate Larry Gadon ang tsansa ni presidential candidate Vice President Leni Robredo na mananalo sa 2022 elections. Okay. Larry Gadon, parang prangka lang nagsabi si Larry Gadon na talagang itong si Leni Robredo ay wala ng chance na mananalo sa 2022 elections. Para sa akin, I strongly agree with Larry Gadon kasi makikita mo sa survey, ang baba talaga sa survey ni Leni Robredo. Okay? Kahit ipakita mo pa yung maraming tao sa mga caravan at saka sa mga rally, no? Hindi naman lahat yung tao na yan ay bobotos kay Leni Robredo. Kasi meron kasing mga tao dyan na nag-watch lang, nanood, at saka binigyan siguro ng mga racket din na makapera, like yung mga pedicab drivers, jeepney drivers during caravan. So syempre, dadami ang mga tao. Okay? So, pero wala tayong assurance dyan na lahat yan ay boboto kay Leni Robredo. So I would strongly agree with Larry Gadon na sinabi niya na maliit lang ang tsansa ni presidential candidate Vice President Leni Robredo na mananalo sa 2022 election. Okay? So moving forward, pinagbatayan niya ang resulta ng SWS survey, which is the social weather stations, na isinagawa noong December 12 hanggang 16 sa 1,400 respondents kung saan nakakuha si Robredo ng mababang net satisfaction rating. So this is an old rating. Pero even if News 5 sabihin nila na itong sinasabi ni Larry Gadon ay luma na raw itong rating na pinagbasihan ni Larry Gadon, pero matatawag pa rin na may point pa rin si Larry Gadon because if we will try to analyze it, yung survey ni Leni Robredo hindi naman tumataas hanggang ngayon. Recently, sa mga recent surveys, bumabagsak pa nga si Leni Robredo. Diba? So, it's better na si Larry Gadon ang pinagbasihan niya yung luma pang survey. How much more if Larry Gadon will base the latest survey? Mas lalong kulelat na si Leni Robredo, 'di ba? So, ayan. Hindi na talaga hindi ito fake news. Talagang kung ano ang nakikita natin ng mga numbers, marami namang hindi naman SWS survey ang nagpakita ng mga mababang survey kay Leni Robredo, di ba? So I would really agree with Larry Gadon na maliit na talaga ang chance ni Leni Robredo na mananalo. Okay, so moving forward, based sa naturang survey, si Robredo rin ang may pinakamababang performance rating sa lahat ng matataas na mga opisyal ng gobyerno sa bansa. Okay. I will elaborate the statement of Larry Gadon. Sa mga matataas na opisyal sa gobyerno, and that is President Duterte, Leni Robredo, Tito Soto sa Senate. Okay? If you will try to
what do you call that one? Describe their numbers, or pag i-share mo yung I mean, if you will try to different what do you call that one, compare, okay, if you will try to compare Tito Soto, Duterte at saka si Leni Robredo, si Leni Robredo lang yung trust rating na bumababa. Yung kay Pangulong Duterte, laging nasa passing grade. Okay? Bababa lang yung konti at tataas. Ngayon, recently, si Duterte tumataas yung rating. And also, Tito Soto. But si Robredo, siya lang yung matataas na opisyal ng gobyerno na bumababa yung rating. Okay? So, talagang hindi natin masabi na malaki ang chance niya na mananalo. Okay, wait muna guys ha. Kasi may tumatawag. Okay. Dinecline ko muna. Wait guys. Okay, let's continue. So ito yung statement ni basahin natin quote unquote with Larry Gadon. So ito, saan ka nakakita ng dating 40%, ngayon 1% na lang? Oh, ayan. Ang laki, 39% yung bawas. Okay, from 40% naging 1% na lang. Grabe. Tapos, sasabihin ng mga dilawan o mga pinklawan na lumalakas si Leni Robredo. Kalokohan iyan. So, may point rin si Larry Gadon, no? Kasi, yung propaganda nila ngayon, lagi nilang sinasabi na si Robredo ay lumalakas. Para sa akin, yung mga diehard fans lang siguro ang nagsasabi niyan. Kasi, yung mga BBM supporters, wala talagang chance na babaliktad kay Leni Robredo o kay Mayor Isko. Di ba? Mas may narinig pa nga akong mga supporters na mga higher officials na they are supporting Leni Robredo, and now nagpunta na kay Mayor Isko. May nakita akong mga post nga sa Facebook, no? Mga ganyang style na balita na dating supporter ni Leni Robredo, ngayon supporter na ng ibang politiko. Marami. So, para sa akin ay sa sinabi ni Larry Gadon, talagang may point siya. Okay? That's his observation. Okay? So, sabi niya, kalokohan iyan. Mabigat pagsadsad ng satisfaction, mabigat ang pagsagsad ng satisfaction rating ni Robredo. Kaya nga, satisfaction kasi ang tanong ay kung satisfied ba sila sa performance ni Leni. Ang sagot nila ay hindi. Oo nga. Diba? Kasi mga taong bayan ang tinatanong diyan kung satisfied ba sila sa trabaho ni Leni Robredo. Okay? They are basing it on the mainstream media, which is ang mainstream media, masasabi pa nga natin yung mainstream media kakampi ni Leni Robredo, di ba? Oh, pinalita yung tumutulong siya sa Odette victims. Tumutulong siya noon, yung hindi pang time sa kampanya, di ba? Maraming mga balita na pinakita si Leni Robredo na tumutulong. Pero, if you will try to analyze, bakit hindi tumataas yung trust rating kahit ang dami ng mga balita na ipinakita na si Leni Robredo ay tumutulong? Alam niyo ba kung bakit? Mismo, this is my own observation, this is my own comment. Kasi, for short, if makikita namin yun, para kasing
plastikan kami kay Leni Robredo na talagang nag-photo op talaga na tumutulong. The typical politician ba na magpa-photo op sa karamihan para lang yan ang sabi ni Robredo, resibo-resibo. Kailangan raw may ipakitang ebidensya na tumutulong. Hindi naman ganyan. Dahil nga si President Duterte, pag tumutulong yan, no? It's very seldom na makakita ka ng mga pictures kasi si Duterte is yung spontaneous lang yung pagtulong ba? Hindi planado. Yung kay Leni Robredo, this is my own opinion, para sa akin, plinano nila yung time na tumutulong sila. So makapaghanda yung mga media, yung mga photo op na mga katauhan nila, no? So, like for example, tutulong sila sa Odette victims. Sabi nila, okay, pupunta tayo sa dyan, tutulong, magbigay tayo ng mga bigas, relief goods, ganon-ganon by tomorrow. So, merong oras yung mga media na makapag-cover sa kanilang mga ginagawa. Si Duterte hindi eh. Hindi siya nag-base ng mga media. Also, Bongbong Marcos, hindi. Walang media-media. Spontaneous yan. Kung tutulong ka, tutulong. Bahalang walang media, bahalang walang mga pictures or photo op. So ayan, kaya nga bumaba si Leni Robredo. Dahil sa mga kaplastikan. Para sa akin, ito yan ha. That's my own analysis and observation. And this is my own comment na napaplastikan. So yung trust rating talaga bumababa. Para sa amin, hindi namin iboboto si Leni Robredo kasi makikita namin sa isang tao yung tunay at saka yung fake na I know you guys, yung mga audience ko dito sa YouTube at saka sa Facebook, talagang, di ba? As you observe, makita mo talagang sino yung talagang may pusong tumulong at saka yung fake lang na tumulong kasi may sariling interest during elections, 'di ba? Mafe-feel natin, 'di ba? The way they speak, the way they move, the way they help, talagang makikita mo na may something na ginagawa lang nila yan kasi may sariling interest. Okay? So, yun lang guys ang observation natin dito kay Larry Gadon, which is tayo ay para sa akin, agree ako sa mga sinasabi ni Larry Gadon. So, walang mali sa mga sinasabi ni Larry Gadon. He was just explaining or he was just expressing sa kanyang na-observe sa tungkol kay Leni Robredo. Okay? So guys, don't forget to like this video. You like this video para kakalat ito sa algorithm ng YouTube. Kakalat ito sa mga BBM supporters, kakalat ito sa friends and families natin na para ma-aware kung ano ang mga pangyayari. This will help BBM, this will help Bongbong Marcos guys, okay? So don't forget to subscribe to my channel, Don Mar TV, hit the notification bell, and again, that's like and share this video, okay? So see you in my next video guys. Have a great day and God bless always. Bye-bye.